gago. Meron dito. Ngayon ako nalito. Eto dito. Naumpog ako gago. Sunod ay ang Crystal Matrix. Dito kami nagtagal dahil mahirap kumuha ng larawan o video na hindi nanganganinag ang ibang mga bisita. Napakaganda ng pagkakailaw ng buong silid. Maliit lamang ito. Bago bumalik ay maglaro muna tayo dito sa Dance Cube. Na sa aming karanasan ay hindi mo naman talaga kailangan sumayaw. Go, 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 go! Maaari mong tapakan o iwasan ang mga ilaw depende sa napili mong laro. Ang musika ay kasabay ng ilaw kaya talaga nakakaengganyo paglalaro rito. Siguraduhin lamang na may baon na ekstrang damit at ikaw ay pagpapawisan. Liksi, talas ng pag-iisip at tiempo ang kailangan mo sa larong ito. Hindi ko mairerekomenda sa mga may rayuma at alta presyon. Hirap, no? Sa pagbalik naman ay maaari tayo kumuha ng larawan sa underwater pool. Nakakamanghang ilusyon na sa tamang anggulo, waring lumulutang ka sa ilalim nito. Gayunman, walang aktwal na tubig sa ilalim dahil ito'y nasa ibabaw. Bawal din hawakan at maghugas dahil baka madumihan mo ang tubig. Sa lagusan naman ng Infinite Train ay maaari tayong umupo at magpahinga. Ganon din sa tamang anggulo ay para kang nasa loob ng tren habang ang masasabi kong kahinaan nito sa kabilang ibayo ay daanan na lamang. Sa dikit lamang na silid ay ang tilted room na talagang nakatagilid. Mahirap kunan ng tamang larawan. Medyo masikip din sa loob. Hindi ko mairerekomenda sa nakakatanda at baka sila ay matumba pa. Sa kasunod naman ito ay ang upside down staircase kung saan pahalang ang hagdanan, ang epekto ay parang nahuhulog ka. Maaari kang pumili ng palapag na nais mong kunan ka. Mayroon din nagbabantay at kumukuha ng litrato rito. Makisuyo ka na lang. Ito naman ang talagang pahiga na ang upside down room. Pinakakakaibang atraksyon sa Space and Time Cube kung saan ang lahat ng gamit sa loob mula sa mga upuan, mesa at dekorasyon ay